Alagang Amoso, Associated Marine Officers and Seamen's Union of the Philippines. Ang programang para sa mga Filipino seafarers at kanilang pamilya. Maghahatid ng impormasyon, magbibigay ng inspirasyon, at tatalakay sa kanilang mga sitwasyon, kalagayan at iba pang mga pangangailangan. Alagang Amoso. Kasama si Camille Simbulan dito sa Radyo Pilipinas World Service. Magandang araw po sa lahat ng ating mga tagapakinig, lalo na sa ating mga ka-Amosup. Nandito na naman po tayo sa Alagang Amosup, ang serbisyo publiko sa radyong hatid ng The Associated Marine Officers and Seamen's Union of the Philippines o Amosup at ng Radyo Pilipinas World Service. Sa ngalan ng ating program host na si Miss Camille Simbulan, ako po si Lara San Juan. Sa programang ito ay pag-uusapan natin ng iba't ibang programs and welfare services ng Amosup para sa mga miyembro at dependents ng ating union. At nag-feature din tayo dito ng mga natatanging marino na maaaring magbahagi ng kanilang journey at sea. Tayo rin po ay live sa Radyo Pilipinas World Service Facebook page, kaya shout out po to all the members and dependents of Amosup. Ngayong araw, samahan niyo kami sa isang espesyal na talakayan tungkol sa diwa ng Pasko, ang pagmamahal, pagkakaisa at pagtanggap. Sa tema nating Together in Unity, We Rise, LGBTQ+ inclusion in the maritime industry. Ating tatalakayin kung paano natin mas mapapalaganap ang diwa ng pagkakapantay-pantay at pagtanggap sa ating industriya, lalo na sa ating mga kapwa mandaragat na miyembro ng LGBTQ+ community. Dahil ang Pasko ay panahon ng pagmamahalan at pagkakaisa, alamin natin kung paano nagiging mas inklusibo ang maritime industry at kung paano natin magagawang mas masaya at makabuluhan ang Kapaskuhan para sa lahat. Ating abangan, kaya manatiling nakatutok dito lamang sa ating programang Alagang Amosup. Walang maiiwan kasama nyo kahit saan dahil pamilya tayo dito. Alagang Amosup sa Radyo Pilipinas World Service. Ayan, kaya ang ating special guest for today's Alagang Amosup episode ay alumnus ng Maritime Academy of Asia and the Pacific o MAAP, Bachelor of Science in Marine Transportation. Nung siya po ay estudyante, siya po ay nag-demonstrate na ng kanyang leadership as the head of Amosup MAAP Youth. Ito po ay organisasyon na nag-focus in improving the welfare of cadets and young seafarers. Also, Distinguished Scholar of IMAJ or the International Mariners Management Associated of Japan. At siya po ay kasalukuyang active seafarer. At siya po ay nagre-represent din po ng Amosup sa various international conferences, including the I Exist 2 Conference on LGBT+ Inclusion. And meron din ba tayong recent na pinadala natin siya sa Cape Town, South Africa, and last year in Panama. And later we'll have further discussion about his representation po, no? And of course, he serves as the ambassador of I Exist 2 in the Philippines and is actively involved in advocating LGBT+ youth and women's rights through the International Transport Workers Federation or ITF. So wala nang atubili pa. Live natin siyang makakasama ngayong araw sa ating istasyon all the way from Pilar, Bataan. Let us all welcome Dominador Carunungan III, or we call him Dom. Welcome to Alagang Amosup. Hello and thank you, Ma'am Lara. Grabe, nakakataba ng puso yung iyong introduction para sa akin. And nakakatuwa itong opportunity na to na magkaroon kami ng visibility dito sa aming advokasya. So magandang araw po sa lahat ng listeners ng Radyo Pilipinas, pati na rin po sa lahat ng mga LGBT mandaragat. Para sa inyo ito. Okay. All aboard sa talakayan. Palalimin pa ang inyong kaalaman. Alagang Amosup dito sa Radyo Pilipinas World Service. Ayan, Dom. Ating simulan ng ating talakayan, no? Sa ating topic na Together in Unity We Rise. LGBTQ+ inclusion in the maritime industry. Simulan natin sa katanungan na bilang isang miyembro ng LGBTQ, maaari mo bang ibigay ang definition ng LGBTQ para sa ating mga tagapakinig at tagapanood sa live sa Facebook? Bale, ang LGBTQ po stands for lesbian, gay, bisexual, and transgender.
and queer. So ito po ay isang collective terminology para po sa lahat ng gender minority na outside dito sa gender binary na male and female. So marami po yung variation. Kami po ang usual namin ginagamit ay LGBTQIA+, wherein ine-include po namin ang intersex and asexual. And dahil kailangan po natin bigyan ng emphasis ang mga other gender minorities, at yung plus ay very important din po yan sapagkat it is an ever-evolving term or hanggat pinag-aaralan po ito, nakakita po tayo ng ilang mga faction na dapat i-address. Kaya ito po ay may plus. Okay, so yan, na-define na natin ko nung LGBTQ. Ngayon, ipakilala mo sa ating mga tapakinig ang inyong grupo at ano-ano ang mga initiatives and advocacies ninyo para sa LGBTQ ng maritime industry. Ayan. Actually, sobra po ako na-excite nung una sa akin sinabi na may pagkakataon ako para magkaroon ng boses dito sa Radyo Pilipinas. Ito po ay isa sa mga aming kailangan dito sa aming advokasya, ang good visibility. So, gusto ko po ipakilala ang aming grupo. Unofficial pa po kami. So, we're unofficially the AMOSUP ITF LGBT Network. Kami po ay grupo ng mga individual, miyembro ng LGBT na Mandaragat. So, kami po ay nakikipaglaban sa isang inklusibong industriya, pati na rin po sa karapatan ng mga LGBT. So, ang aming advokasya po ay tumatakbo sa 3 pamamaraan. Meron po kaming lobbying, public campaigning, pati na rin po ang mga collaborations. So, ang public campaigning po ginagawa namin, ito po yung mga activities na nagpo-promote po ng LGBT inclusion, wherein ilang beses na po nating nagawa ito sa AMOSUP. At nakakatuwa na every time talagang fini-feature po tayo sa magazine sa AMOSUP at nagkakaroon po tayo ng tamang visibility para na rin po sa mga impormasyon na kailangan malaman ng tao tungkol sa amin. Pati ang tinig at boses sa mga problema ay na-address po natin through this mga public campaigns. So, ginagawa din po kami ng lobbying or kasi hindi po isang holistic ang isang advokasya kung hindi po ito nasusulat sa batas o hindi nagkakaroon ng mga polisiya para talagang proteksyonan ang isang grupo ng minority. So, sa lobbying po, nung nakaraan po, naglobby tayo sa IRR ng Magna Carta for Seafarer or Implementing Rules and Regulation, wherein sa discrimination clauses po nito, pati sa Gender and Development Program, ay sinubukan po natin na alisin ang terminology ng gender binary tulad ng male and female at palitan ito ng male and female and other gender identities. Para po sa amin, yung simpleng salita na gender identities would really mean a lot na ito po ay isang pagkilala sa aming grupo, pagkilala sa miyembro ng mga LGBT na kinikilala ito ng batas at pinoproteksyonan. Ngayon, ito po ay talagang pinagtanggol ng AMOSUP. Hinain po ito ng AMOSUP at ito ang siyang naging kakampi namin sa pakikibaka tungo sa isang inklusibong maritime industry. However, marami po tayong mga kinaharap at hindi po ito lumusot. Doon po nagpapakita na may mga suliranin pa rin at may mga maritime stakeholders na sadyang hindi pa kayang tanggapin ang aming komunidad. Kaya patuloy pa rin po ang pakikibaka dahil dito. Okay, gusto ko lang regarding doon sa sinabi mo na hindi man lumusot doon sa IRR yung ating policy on nag-add kayo ng instead of men, women, and other gender identities. Ako naniniwala ako, Dom, na kahit na hindi man siya lumusot ngayon, na kahit na minsan yung paulit-ulit mo silang i-remind every time na merong negosasyon, I believe na it will make an impact. The fact na we parang nag-stand tayo for that, so I believe in time, hopefully it will be implemented soon. So cross fingers tayo dyan. Huwag tayo mawala ng pag-asa. And we have you, our future, and of course, the other LGBTQ community. And of course, AMOSUP po, nandito para sa inyo palagi. So yun, dahil nga sa usaping karapatan at inklusyon, ano na nga ba ang kalagayan ng LGBTQ sa maritime industry? Bilang ikaw isa kang active seafarer, so ano ang pwede mong ma-share sa ating mga tagapakinig? Ayan po. Tungkol po dito, very complex po yan. Isa
very komplikadong matter yung kalagayan namin ng LGBT. Nakakalugod po, nakakatuwa na recently ay nagkakaroon ng malaking traction or nagkakaroon ng boses at ng pansin LGBT inclusion sa maritime industry. Ngunit at the same note ay nakakalungkot din po na bakit ngayon lamang ito na-address. Diba po, sa tinagal-tagal ng panahon, na even before na pumasok ang mga women, ay marami na rin po ang LGBT talaga sa loob ng industriya. At bukod din po sa ibang mga bansa, ay progresibo na po ang kanilang mga polisiya tungkol sa LGBT. At ngayon ay nag-uumpisa pa lamang tayo. Ngunit sa pag-uumpisa na to, marami naman tayong kakampi. Tulad nga po ng ITF, ng AMUSUP, ng iba't iba pa pong organisasyon. Ngayon po, nakakatuwa kasi kami po ay nakaka-receive na rin ng mga courtesy calls mula sa iba't ibang organisasyon tulad po ng ISWAN or International Seafarers Welfare and Assistance Network para pag-usapan po ang usaping LGBT. Nakaka-receive na rin po kami ng mga grant mula sa ating mga kakampi locally tulad po ng sa Pantay na sila naman po ang naglalobby ng SOGI bill sa Kongreso. So, ayan po, marami po tayong kakampi at sila po ang mga dahilan kung bakit talaga nagpapatuloy rin ang ating advokasya. So, marami pa rin po, tulad nga ng sabi ko, ang hindi tumatanggap, kaya patuloy tayo makikipaglaban. Bukod po doon, nakita po natin, dahil ngayon lang ito na pag-uusapan, ay wala pong mga datos, mga pag-aaral tungkol sa gaano ba kaming karami, at hindi well narrated ang mga discrimination sapagkat hindi na-address dahil natatakot silang lumabas, dahil wala silang kakampi sa industriya, dahil hindi sila napapansin, at marami po pong negative connotations dito sa atin. Kung tutuusin po, may maraming mga global statistics na nagpapakita ng halaga, ng kalakihan o ng dami ng LGBT. Tulad na rin po ng isa namin inattend ng conference, sabi po doon na 1/3 ng global labor populations are actually part of the LGBT. Na locally kaya gaano kayang kalaki ang fraction natin sa Pilipinas, 'di ba? Ngayon ito po hindi ito masyado na discuss, kaya po maganda na meron po tayong ganitong platform para talaga nabibigyan natin ito ng pansin. So nandito pa rin po yung mga unconscious bias natin dahil sa ating kultura na tayo po ay very conservative na bansa. So mayroon po tayong unconscious bias at alam naman po natin, karamihan po sa amin ay dumadaan sa harassment and discrimination dahil po sa gender-based na sa expression po namin bilang part of the LGBT. Gusto ko nga po i-share yung experience natin, Ma'am Lara, dun sa FGD or Focus Group Discussion ng Marina. So recently po nagkaroon ng usapin tungkol sa gender and development agenda ng Marina. Yung po pala sa mga tagapakinig, ito po ay 5% daw po ng lahat ng departments ng gobyerno ay nag-aalat ng pondo para sa gender and development. Ngayon, pinag-usapan po doon kung ano ang gagawin for the maritime industry. At nakakalungkot po na sa 2 araw na pagdidiscuss na yun ay hindi pala kami kasama sa pakikipaglaban tungo sa inklusyon. Kaya yun po ang isa talagang sinulong namin na kailangan magkaroon ng space at maklaim natin ang space natin ng LGBT sa mga programa ng gender and development ng gobyerno at ng industriya natin. Yun po, napakaliit lang po ng pagbabarko, napakaliit po ng mundo namin. Isa lang po kami sa mga tao na nasa isang 200 meter na metal structure that is floating in the middle of the sea. So, alam niyo po yun, kung may makasama man po kami ng mga homophobic, sobrang laking pagbabago po na mangyayari sa amin na talagang mahirap pong kumilos. Yung maliit naming mundo ay liliit palalo. Kaya dapat po talaga na maproteksyonan natin ang mga kapatid nating LGBT ayon sa batas at pati na rin sa mga polisiya. Yan lamang. Okay, so nabanggit mo nga, Dom, no, na of course, nabanggit mo yung S1, so naging guest din natin siya na nakaraan dito sa Alagang AMUSUP. So, it just shows that we have these people, nagtutulungan tayo kasi ang topic namin last time is AMUSUP at S1, pagtutulungan sa kapakanan ng seafarer. So, maganda na banggit mo siya ngayon sa ating usapin na isa rin siya sa mga tumutulong na pagsusulong or pagsusuporta rin sa LGBTQ community. And of course, he's a alumnus also of MAAP. Yes. And also it's a good opportunity for you since
we both attended yung FGD with Marina. So, well represented na nandun kayo rather than only women and men. So, maganda na karoon ng representation ng LGBTQ, and thanks to you and Cedric. Yes po. So, sa ating next na tanong, paano natin maipapakita ang kahalagahan ng pagkakaisa at respeto sa bawat kasamahan? Dahil alam natin no, sa barko, parang maliit lang yung space eh. Yun kasi yung, andun lang kayo sa isang barko for long period of months. So, paano natin mapapakita ang kahalagahan at pagkakaisa at respeto sa bawat kasamahan, anuman ang kanilang gender identity o sexual orientation? Ayan po, maganda katanungan sa usaping respeto. I believe po na what we only need talaga is the mutual respect. So, ibigay po natin yun sa bawat isa. Yung respeto po, hindi yun ina-earn eh. Kailangan po yung respeto, binibigay yan ng kusa bilang isang tao. We must give the human decency that each and everyone deserves. Dahil para po sa akin, it intertwines with or talagang magkadikit yan, magkakabit yan ng psychological safety. At itong psychological safety is part of the occupational safety and health. So, ang pinag-uusapan na po natin doon ay yung talagang safety natin sa barko. Kung makikita niyo po ang lahat ng barko, may karatula yan sa harap na safety first. Diba po? So, ang priority talaga natin dito ay safety ng bawat isa. At yung pagbibigay natin ng respeto is a form of safety. Diba? At ikaw po ba bilang isang tao, tas nasa loob kayo ng workplace, ano po bang gusto nyo? Diba? Kailangan maganda yung relasyon nyo on board at dahil doon magiging productive kayo at it would be matatanggal yung hostile environment. Diba po? Talagang objective po tayo. Kailangan po mag-work tayo kung ano yung nararapat para sa atin and let us disregard kung ano man po yung mga expression namin. Kung disregard yung mga nasa isip natin na negative connotations na LGBT dahil sa aming mga expression. So, kailangan natin po proteksyonan din po ang mga dignidad ng bawat isa na hindi po tayo mag-down ng kahit sino sapagkat lahat tayo tao, pantay-pantay lamang. Actually, sa akin po personally, I was very lucky na lahat ng mga nakakasama ko sa barko, very open sila. Yes. Open sila na tanggapin ako as I am. At dahil po doon, talagang nabibigay ko ang lahat. Ako po ang host ng mga parties. Yes. Talagang pagkasiyahan, nandyan ako. Mixed crew kayo nung before? Mixed crew? Nung first time ko po ay full crew. Which is nung full crew po ako, talagang masaya din. Same note din po nung mixed nationality. Kasi universal din po yan eh. Parang, di ba, pagka masaya ka talaga, pagka yun yung natural, characteristic is makikerry din yan kahit may language barrier kayo. So, yun nakakatawa po na in a way, napapasaya ko po ang lahat just by being myself. So, maganda po yan na sana karamihan din po sa part ng mga LGBT could exercise their own self na ma-show nila kung anong meron sila at magkaroon ng mas masayang onboard. Pero napakahirap po nitong gawin kasi marami pa rin po na mga parte ng mga tao na hindi nag-accept. But then, let us start accepting ourselves so that others will start to accept us too. Okay. So, maganda nga na nabanggit mo yung safety first. So, hindi lang pala safety physically ang pwedeng i-connote nung term na yon or phrase na yon. So, in general, respect the boundaries of your crewmates, respect everyone on board. So, maganda to. Sige. I-highlight natin yan sa ating discussion for today. So, ngayon naman, ano yung mga mensahe mo? So, hindi man kasi lahat is out or parang most of them pwedeng naghihiya sila or takot sila na ma-discriminate on board. So, paano natin mo sila a-advisean yung mga ating mga LGBTQ na seafarer na ganoon? Kasi ikaw, maganda nga na you give your best because na ano mo yung mga kasamahan mo, they support you, they respect you. So, how about naman yung iba na hindi nila mailabas dahil parang takot sila or hihiya sila? Actually, magandang question po yan. But first, gusto ko na rin pong i-steal yung moment para sabihin sa kanila na maging isa tayo at makilahok tayo sa advokasya at pakikipaglaban sa ating karapatan. Tayo po ay, of course, maging isang mabuting ehemplo
para sa bawat isa at ibigay natin yung respeto na gusto nating matamo para sa ating mga sarili. I want to reiterate na let's start to accept ourselves so that others will accept us too. At para doon sa mga takot, kasama nyo kami sa Pakikibaka. So, meron kayong mga tao na pwedeng puntahan para mag-share kung ano yung kung ano yung mga nararamdaman nyo na maaari nating gabayan. Though ano lang po kami, parang casual or nothing technical pa po kami as of now since unofficial pa naman. But then as personally, we are very much willing to help kasi we have a nice group of advocates that are very passionate and willing para makipag-work with everyone. So, malayo na po ang nararating ng advokasya pero malayo pa aming tatahakin. And hindi po namin magagawa ito without the collective efforts of everyone. So, I guess let us fight for a more inclusive industry away from bullying, discrimination, and violence on the workplace. And let us make diversity, equity, and inclusion one of the priority. And let us not make the seafaring industry a hostile environment for the LGBT. Okay, ang ganda ng mga ating advice ni Dom. Actually, minsan yung isip natin na parang nag-a-advise ka lang, pero I know it will have a big impact, especially to our listeners and sa ating kapwa LGBTQ na nakakaranas ngayon ng mga ganyan, na hindi nila alam ang gagawin, they don't know whom to turn to, 'di ba? So, and of course, just like our AMOSO founder, Captain Gregorio Oca, meron din siyang vision eh. Kaya nga nung we have this topic about AMOSO, how it started, ang sabi is, there was nothing. And I believe it's a good thing na even though hindi man like official itong inyong advocacies and stuff, everything start from nothing, and I believe that yung mga step na ginagawa nyo, it will be something bigger, and this vision and plan that you have, it's talagang maganda. Parang na-foresee, I believe na na-foresee nyo na yun yung mga mangyayari in the future because may nakita kayong problem. Meron kayong nakikitang parang challenges. Maganda yung word na challenges. Or mga challenges na kinakaharap ngayon ng LGBTQ community. So, I know you will be back here, I think, few years, 10 years from now. Hopefully, and I believe na it will be something good and better for LGBTQ community. I also hope it. Thank you so much, ma'am. Okay, so ito na lang. Meron ka bang gustong i-share? Para ikwentuhan mo muna kami kahit konti lang about your I Exist 2 experience since napadala ka before first time in Panama and recently sa Cape Town. Just brief. Yeah. Ayun, nakakatuwa po. And ito po yung isa pagpapakita kung paano tayo sinusuportahan ng mga stakeholders natin sa maritime industry. So I was able to, very fortunate enough na ipadala dito sa I Exist 2. It's the first ever global conference to address LGBT inclusion in the maritime industry. So nandito po ang lahat ng karamihan ng mga stakeholders. Excuse me. Pati na rin po yung mga stakeholders po natin na like mga ambassadors ng iba't ibang bansa, mga ship owners, mga iba't ibang agencies po, international organizations like ITF, and many more. So, nandun po sila lahat para makiisa at ipakita na kasama sila sa Pakikibaka. So, ibig sabihin, hindi po tayo nag-iisa dito sa laban na to. Na kahit marami pa rin pong diskriminasyon at marami pa rin pong may mga negative na sinasabi sa atin, ay marami na rin po ang sumusuporta. Yun po ang nakakatuwa. And itong I Exist 2 po, hindi lang siya basta isang conference. Naging isa na po siyang charity ngayon. Which is ako po ambassador sa Pilipinas na I Exist 2. Ito po ang global charity po for LGBT inclusion. So, ito naman pong ILGA World Conference, and nakakatuwa dahil ito po ang pinakamalaking LGBT conference in the world. At kung tutuusin, ang dami po namin, 1,400 participants, at lahat po yan ng global LGBT change makers na talagang po ang mga nakikipaglaban sa advokasya ay nandoon. At nakita ko po kung paano gumalaw ang advokasya, at makakatulong po ito sa paglo-localize ko ng mga projects. 10 ng aking mga kasamahan
paglo-localize ng mga project at mga polisiya. So yan, pati na rin po yung mga na-network natin dyan. So yung ILGA World, yung ILGA po pala, sila rin yung naglalobby sa United Nations ng mga polisiya para sa LGBT ng buong mundo. Okay. Walang maiiwan kasama nyo kahit saan dahil pamilya tayo dito. Alagang Amoso sa Radyo Pilipinas World Service. Ayan po, dahil po nabagit po ni Dom ang pagsuporta, ating Ka-Amoso, pag niyo pong kalimutan kumontak kung kayo po ay may mga katanungan sa ating mga serbisyo ng Union. Amoso Contact Center, operating hours po from 8 o'clock a.m. to 5 o'clock p.m. Mari po kayong tumawag +632-8527-8491 hanggang 98. At kahit wala po kayong landline or since usually po ay mobile phone na ang ating mga gamit ngayon, maring kayong tumawag using your mobile phones, Globe +63945-795-5345 at sa smart naman ay +639204371-496. And again, marami pong nag-submit ng ating mga pa-contest. So, we are happy to announce our Alagang Amosup at Radyo Pilipinas World Service special Christmas episode next month. Kaya yun po, may mga nag-submit na po ng ating entries. Excited na tayo. Sino kaya mabibigyan ng 5,000 pesos? Mamimili po kami ng 5 winners. Sakto po yan pang Noche Buena sa Pasko. Kaya inaanyayan po namin kayong sumali sa ating contest kung saan po kayo ay magbabahagi ng inyong mga inspiring stories. Gamit ang ating tema na, ano ang kwentong alagang amosup mo? So muli, maraming salamat po sa mga nagpasa na inyong mga kwentong alagang amosup. Para po sa buong detalye, mag-like and follow na po kayo sa ating Amosup Official Facebook page and Amosup Official Facebook group para po sa ating mga announcements. And of course, Amosup Official YouTube channel po. Mag-subscribe na rin po tayo dyan. And for detailed benefits of our union, please visit www.amosup.org. Ayan, Dom. Sa ating pagtatapos, meron ka bang gustong mensahe po sa ating mga tagapakinig? Ayan. Siguro I will steal this na lang to thank Radyo Pilipinas. Nakakatuwa po. This is my first experience po na being live on a radio program. Nakakatuwa po. And feeling ko naman maging masaya po itong experience ko na to. At sa lahat po na manonood, patuloy po natin suportahan ang Radyo Pilipinas. Magandang araw po sa inyong lahat. Salamat, Dom. So, dito po nagtatapos ang ating kwentuhan kasama ang ating LGBTQ inclusion advocate, yes, Max, na si Dom. Maraming salamat po sa inyong pagsubaybay. Salamat sa mga kasama natin sa Radyo Pilipinas, Ms. Susan Aison, Erin Peñano, Milo Dionela, J. Arevalo at Jerome Toledo. Of course, ang ating kaamosup na si Shane Lontok. At sa ating special guest all the way from Pilar, Bataan, 3-4 hours drive ba to? Yes po, ganyan. Maraming salamat, Dom, sa pagpunta, no? Pangmalakasang LGBTQ ambassador ng Philippines. We're so proud of you. Talagang pinapadala ka sa iba't ibang bansa. And I remember before, cadet ka pa lang ngayon, pinadala ka sa Panama, right? Fresh graduate. Fresh graduate. Yes, okay. So, yun. Muli, maraming salamat, Dom. We hope to interview again soon for our next other episodes. At sa ating mga tagapakinig, mga kaamosup at sa ating mga kababayan abroad na nakikinig sa iba't ibang sulok ng mundo, maraming salamat sa inyong pagsusumikap at sakripisyo para sa inyong mga pamilya at para sa ating bayan. Ingat po kayo palagi at tandahan na kahit saan kayo, may mga organisasyon na tao lang manghandang tumulong at sumuporta sa inyo. Sa ngalan po ni Miss Camille Simbulan, ako po si Lara Sanuan at ito po ang Alagang Amosup. All aboard sa talakayan. Palalimin pa ang inyong kaalaman. Alagang Amosup dito sa Radyo Pilipinas World Service.